Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:08 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula aksyon. Radyo natin nationwide at DZRH Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Balitang Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Pronti ngayong araw ng Miyerkules, April 15, 2026. Sa ating headlines, Balitang Pronti. Ramil Madriaga humarap sa impeachment hearing ng Kamara. Vice President Sara Duterte no-show pa rin. Balitang Pronti. Confidential funds ng OVP na ubo sa loob ng isang araw at hindi 11 araw ayon kay Madriaga. Balitang Pronti. Dating Pangulong Duterte humiling sa ICC na lumiban sa susunod na pagdinig sa April 22. Balitang Pronti. 3 araw na tigil pasada ng ilang transport group, kasado na ngayong araw. Balitang Pronti. Deadline sa filing ng income tax return sa taong 2025 pinalawig hanggang sa May 15. Balitang Pronti. Terrorist grooming talamak ngayon sa online games gaya ng Roblox ayon sa PNP-ACG. Balitang Pronti. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Pronti. Tulad ng inaasahan, humarap sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte ang nagpakilalang bagman ng Vice Presidente noong 2022 elections na si Ramil Madriaga. Pinasinungalingan ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay ang pahayag ni VP Sara na wala silang anumang relasyon o kaugnayan sa isa't isa. Sa pagdinig, ipinakita ni Madriaga ang mga larawan at video ng interaksyon nila ng pangalawang pangulo. Ayon kay Madriaga, siya ang tumulong noon sa kampanya ng Vice Presidente na nooy alkalde ng Davao para sa 2022 elections sa pamamagitan ng pagbuo ng Isip Pilipinas Movement. Sa isang video, mapapanood ang pagtawag mismo ng pangalawang pangulo na si Vice President Sara Duterte kay Madriaga bilang Sir Ram habang iniaabot ang isang watawat ng Pilipinas. Mayroon ding video na inilabas kung saan binati ni VP Sara si Ramil Madriaga na kanya ding tinawag doon na Sir Ram. Balitang Pronti. Samantala, no-show naman si Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment hearing laban sa kanya sa Kamara ngayong
linggong ito o kahapon araw po ng Martes, April 14. Bakante ang upuan na nakalaan sana para sa Vice Presidente na nakapwesto sa pagitan ng mga endorser ng reklamo na sina Representative Laila De Lima at Representative Benny Abante. Ang muling pag-absent ni VP Sara ay kasunod ng inihain niyang petisyon sa Supreme Court para ipatigil ang pagdinig sa pamamagitan ng isang Temporary Restraining Order o TRO. Kinuwestiyon naman ng kampo ang legalidad ng mga subpina na inilabas ng komite. Matatandang hindi rin sumipot si VP Sara noong unang araw ng pagdinig noong nakalipas na buwan. Balitang Prompty. Oras natin, alas 3:14. Puntahan muna natin mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. 3 pugante tumakas sa Sual, Pangasinan Police Station pero ngayon po'y balik piitan na. Ibalita mo yan na RH38, Freddy Fajardo. Dahil sa puspusan ng manhunt operation na isinagawa ng iba't ibang unit ng Pangasinan Police Provincial Office at Regional Intelligence Unit sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio. Bago ang 72 hours sa isa-isang naaresto ang mga suspek sa magkakahiwalay na lugar sa kagubatan ng Barangay Kawayan sa bayan ng Sunganla. Magugunitang Sabado ng madaling araw nung pumug mula sa selda ng Sual Police Station matapos na sungkitin ang padlak ng selda at isa-isa silang pumuslit na hindi na malayan ng mga duty police. Matapos ang pagkaris sa tatlo, ipinakaloob na rin Sual Mayor Dong Kalugay ang ipinangakong reward money ng LGU para sa agarang ikadarakip ng mga suspek. Tinanggap ng kauupo pa lamang na Sual OIC Chief of Police Major Hermie Raimundo ang 100,000 pesos cash na ibibigay sa sibilyang informante na siyang naging dahilan ng mabilis na pagkadakip sa mga pugante. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38 nag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Freddy Fajardo. Puntahan naman natin, balita naman mula pa rin sa Kamara, balikan natin na ang nangyaring impeachment hearing kahapon. Pinabulaanan na nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte noong 2022 elections na naubos ng pangalawang Pangulo ang 125 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President sa loob ng 11 araw sa pagharap sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sinabi ni Remil Madriaga na hindi umabot ng 11 araw ang confidential funds at sa halip ay naubos lamang ito sa loob ng 1 araw. Ayon kay Madriaga, personal niyang naipamahagi ang pera sa loob ng humigit kumulang 18 oras noong December 2022. Kwento pa nito, ang 125 million confidential funds ay hinati sa 30 hanggang 35 milyong piso bawat isa, saka isinilid sa bag na kanyang kinuha mula sa tanggapan ng Department of Education sa Pasig at dinala sa iba't ibang lugar. Kabilang anya sa kanyang pinagdalhan ay sa Office of the Ombudsman sa Quezon City at sa San Pablo, Laguna. Dagdag ni Madriaga, isinagawa niya ang mga transaksyon alinsunod sa utos ni VP Sara at sa koordinasyon ng ilang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group. Kabilang na po sina Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante Lachica. Balitang Prompty. Isiniwalat din ng self-proclaimed bagman na si Ramil Madriaga ang kanyang paghahatid ng pera sa tanggapan ng office sa tanggapan ng Office of the Ombudsman. Ang kanya pong paghahatid ng pera doon ay alinsunod sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig
ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Madriaga na ilang beses siyang naghatid at tumanggap ng pera para sa kanya. Ikwinento rin ni Madriaga ang isang insidente kung saan ay tumanggap umano siya ng 175 million pesos mula kay Lin Wei Xiong at tinatasan na ipamahagi ito sa 3 magkakaibang lokasyon kabilang na sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Madriaga, personal umano niyang iniabot ang 15 milyong piso kay Attorney Ryan Ray Kilala sa loob ng tanggapan ng Ombudsman matapos umano itong hilingin. Bagamat hindi tahas ang sinabi na ang pera ay para kay Martires, iginit ni Madriaga na may mga pagkakataong inuutusan siya ni na FPRRD at Vice President Sara na maghatid ng pera kay Martires o kay Kilala. Sa ngayon, wala pang pahayag ang mga nasabing personalidad kaugnay ng paratang habang nagpapatuloy po ang investigasyon ng Kongreso. Balitang Prompty. Samantala, sa kaugnay pa ring balita, handang pumirma ng bank waiver si Ramil Madriaga, ang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte. Ito po ay alinsunod sa rekomendasyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona matapos ang pagbasa ni Madriaga ng kanyang supplementary affidavit. Batay sa pahayag ni Madriaga, pinagagamit nito ang kanyang bank accounts para doon i-deposit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng pangalawang Pangulo ang mga pondo na ibibigay sa ilang individual. Balitang Prompty. Oras natin alas 3:20, balikan natin mga balita sa probinsya. Sa Central Luzon, standby Dani. Intel-driven operation laban sa smuggled o pekeng sigarilyo na kumpiska sa isang tindahan sa Orion, Bataan. Ibalita mo yan, RH37, Dani Kumilang. Sinagawa ang isang joint inspection sa Orion, Bataan bilang bahagi ng pinaigting na Intel Drive Operation laban sa smuggle at peking produktong tobacco alinsunod sa Municipal Ordinance. Alas 4 ng hapon nitong Abril 14, 2026 kahapon, nagsagawa ng inspeksyon ng Orion Municipal Police Station, Barangay Official at LGU Marshal sa isang tindahan sa Barangay Santo Domingo sa pangunguna ni Police Captain Sidley Cuenco sa ilalim ng supervision ni Police Major Matay Jalman. Nahuli ang may-ari ng tindahan dahil sa paglabag sa ordinansa at nakumpiska ang 40 pakete na sigarilyo na nagkakalaga ito ng 3,200 pesos. Ang mga nakumpiskang sigarilyo ay ang 10 modern white, 10 modern red, 5 modern menthol, 5 RGD white at 10 RGD red. Inisyuhan ang nahuli ng citation ticket habang ang mga nakumpiskang item ay itinurn over naman sa Municipal Health Office para sa kaukulang disposisyon. Dani Kumilang, RS37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Dani. Standby naman, Rex. Samantala, ibinunyag din ni Ramil Madriaga na inutusan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na manmanan si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ngunit, nagatubilian niya ang dating Pangulo na iutos ang pagpatay kay Trillanes dahil sa umano'y malawak na koneksyon ng dating Senador sa Armed Forces of the Philippines. Sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Madriaga na nagtrabaho siya kay Pangulong o dating Pangulong Digong noong ito ang presidente pa ng bansa. Pero hindi siya opisyal na empleyado ng Office of the President at tumatanggap lamang ng sahod na 100 hanggang 150,000 pesos kada buwan sa pamamagitan ng isang pulis na kilala bilang si Canlas mula sa Davao. Kwento ni Madriaga, kabilang sa kaniyang tungkulin na imonitor ang galaw ni Trillanes at magsagawa ng operasyon laban kay Trillanes, ngunit nag-aalangan niya ang Pangulo na ipapatay ito. Si Trillanes ay kilalang kritiko ng Duterte administration at kabilang po sa mga nagsulong ng mga kaso laban sa dating Pangulo
sa International Criminal Court kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa drug war. Balitang Bromby! Samantala, pinadalhan naman ng subpina ng House Committee on Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV para tumestigo sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po'y kasunod ng mosyon na inihain ng mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila De Lima na humihiling na maglabas ng subpina ad testificandum at duces tecum kay Trillanes. Pinahaharap sa impeachment hearing si Trillanes sa darating na April 22 at pinagsusumiti rin siya ng mga dokumento tungkol sa alegasyong ill-gotten wealth at SALE ni VP Sara Duterte. Idiniin ni De Lima na sadyang very relevant ang testimonya ni Trillanes dahil sa nabanggit siya sa ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara at humarap din sa House Quad Committee hearing tungkol sa Duterte drug war. Bukod kay Trillanes, pinaharap din sa susunod na House impeachment hearing ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ang mag-sumite ng mga dokumento ng bank transactions ni Vice President Sara at kanyang asawa mula 2006 hanggang 2025. Balitang Bromby! Oras po natin sa buong Pilipinas alas 3:24. Puntahan naman natin balita naman mula sa Negros Occidental. Higit 200 karton ng smuggled na sigarilyo. Isinuko naman sa Bacolod City Police Office. Ibalita mo yan, RH46 Rex Cantong. Isinuko ng driver at helper sa Police Station 4 ng Bacolod City Police Office ang 215 na karton ng umano'y smuggled na mga sigarilyo sa Circumferential Barangay Villamonte, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Major Joel Reclamado, hepe ng Police Station 4, nagdududa ang mga ito na instruction sa kanila dahil umano package ang ikinarga subalit nagtataka ang mga ito na mayroong level na brand ng sigarilyo kaya't minabuti na i-turn over na lamang sa mga kapulisan. Nagkataon na nakadaan ng mga ito sa checkpoint ng Police Station 4 kung saan ibinigay sa kapulisan ang informasyon ng kanilang karga na panel van. Isinuko ang 200 na boxes ng smuggled cigarettes at 15 boxes ng Canon cigarettes kung saan mayroong 10,750 boxes. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Rex. Standby lang, Jo. Samantala, sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na alas 3:26, kahit ang scholastic record ni Vice President Sara Duterte ay hindi rin nakaligtas sa expose ni Ramil Madriaga. Sa kanyang sinumpaang salaysay sa impeachment hearing ng House Committee on Justice, ibinunyag ni Madriaga na lubhang kaduda-duda ang pagpasa ni VP Sara sa San Sebastian College of Law. Ayon kay Madriaga, naging close siya sa dating associate din ng San Sebastian College of Law na naging propesor ng pangalawang Pangulo. Sinabi ni Madriaga na nabanggit sa kanya ng isang attorney Ryan na mahina sa klase si VP Sara. Gayunman, ginamit lamang umano ng dating associates din ang impluwensya kaya nabigyan ng passing grades ang vice-presidente. Balitang Bromby! Hinamo naman ng Makabayan Block si Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga alegasyon ni Ramil Madriaga sa pamamagitan ng pagharap sa pagdinig ng House Justice Committee. Ayon sa Makabayan Block, hindi political noise kundi matindi at nagpapatunay na malapit si Madriaga sa mag-amang Duterte. Sabi ni na Representative Antonio Tino, Renico at Sara Ilago, mabibigat at masinsin ang salaysay at masusuri sa dokumento kung totoo ang bawat detalyeng inilahada. Nakapaloob sa alegasyon ng mga pangalan, lugar, galaw ng pondo, pati na po ang mga pare-parehong pirma na pwedeng i-verify.
Ginawa po ng Makabayan Black ang pahayag para personal na dumalo si Vice President Sara at sinabing hindi dapat na selective ang accountability. Balitang Prompty. Sa iba pa nating mga balita, umapila naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Appeals Chamber na payagan siyang lumiban sa susunod na pagdinig sa April 22. Sa 3 pahinang dokumento, binanggit po ng dating presidente na siya ay kakatawanin na lamang ng kanyang mga abogado sa naturang hearing. Partikular na iaanunsyo sa susunod na linggo ang desisyon sa apela laban sa naunang ruling na nagbabasura sa pagkwestiyon ng jurisdiksyon ng ICC. Nauna nang lumiban si PRRD sa confirmation of charges hearing noong Pebrero dahil sa pagtanggi ng kanyang panig na kilalanin ng ICC jurisdiction. Ang dating Pangulo ay naharap ngayon sa kasong Crimes Against Humanity na resulta ng kanyang drug war. Siya ay nakakulong sa The Hague simula pa noong March 2025. Balitang Prompty. Samantala, puntahan natin ang Western Visayas. Lalaki sa Lambunaw, Iloilo patay sa pananaksak ng kanyang kapatid habang natutulog dahil sa galit. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Patay ang nakababatang kapatid ng saksakin ng kanyang sariling kuya sa barangay Manaulan, Lambunaw. Ayon kay Lieutenant Andrew Capalla, ang deputy ng Lambunaw Municipal Police Station, natutulog sa sahig ng kanilang bahay ang biktima na 41 anyos nang dumating ang kanyang 51 anyos na kapatid at bigla siyang pagsasaksakin. Napagalaman na lasing ang suspect dahil fiesta sa barangay. Nagtamo ng sugat sa dibdib ang biktima. Sa investigasyon ng pulis, may galit ang suspect sa kanyang kapatid dahil sinasaktan siya umano na biktima at maging ang kanilang ina. Sumuko naman ang suspect at nakabilanggo ngayon sa Lambunaw Custodial Facility. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, oras natin alas 3:30 na po ng umaga. Kasado na ang panibagong serye ng Tigil Pasada ng mga transport group na Manibela at Piston ngayong araw, kasabay ng paglulunsad ng service contracting program ng pamahalaan. Gate ng grupo, hindi umano sapat ang programa dahil kakaunti lamang ang makikinabang ng mga driver at operator dito. Tinatayang nasa 1,000 operator at 50,000 public utility vehicles ang target na sakupin ng programa sa buong bansa. Ayon kay Piston President Modi Floranda, mas dapat ay pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagtatanggal ng buwis sa langis dahil ang service contracting ay pansamantala lamang na solusyon at hindi sasapat sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Nananawagan din sila ng rollback sa presyo ng diesel sa 55 pesos kada litro, habang 3 araw po ang itatagal ng Tigil Pasada na magtatapos sa Biyernes, April 17. Balitang Prompty. Sa kaugnay na balita, handa na rin ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority sa planong 3 araw na transport strike na mag-uumpisa ngayong araw. Sinabi ni MMDA Chairman o MMDA General Manager Nicolas Torre III, bumalangkas na ng contingency measures ang ahensya para alalayan ang mga commuter na naapektuhan ng Tigil Pasada. Kabilang sa hakbang ang pagkakaloob ng libreng sakay sa tulong ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Tiniyak din ni Torre na walang kakayahan ang mga magsasagawa ng transport strike na gawing paralisado ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, inanunsyo naman po ng PNP Highway Patrol Group na 500 personnel ang ide-deploy sa iba't ibang panig po ng bansa upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan habang isinasagawa ang 3 araw na Tigil Pasada. Balitang Prompty.
Samantala, dinepensahan naman ng economic managers ng pamahalaan ang desisyon na huwag isama ang diesel at gasolina sa suspensyon ng excise tax sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Adriano, maliit lamang ang bahagi ng excise tax sa kabuuang presyo ng diesel. Nakatumbas po ng humigit kumulang 6 na piso kada litro kumpara po sa presyong umaabot sa 100 piso kada litro. Sa halip na suspensyon, ipatutupad na lamang ng Department of Budget o ng Development Budget Coordination Committee ang targeted subsidy na 10 piso kada litro para sa mga public utility vehicle drivers sa loob ng 3 buwan. Dagdag pa ni Adriano, ang mamamayan ay hindi makikinabang sa pagtatanggal ng excise tax at sa halip tanging mga mayayamang sektor ang pangunahin daw pong makikinabang kung aalisin ang buwis dahil sila po ang kumukonsumo ng malaking bahagi po ng diesel. Sinabi naman ni Finance Secretary Frederick Go na balanse at si Finance Secretary Frederick Go na balanse po at responsable ang hakbang ng gobyerno na nakatuon po sa pagtulong ng pinakaapektadong sektor habang pinangangalagaan ng pondo ng Estado. Sagot po ito matapos na umani ng batiko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa limitadong suspension ng excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Sinabi naman ng Bureau of Customs na posibleng umabot daw po sa 500 million pesos kada buwan ang mawawalang kita mula sa LPG at 20 million pesos naman mula sa kerosene dahil sa suspensyon ng buwis. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Eastern Visayas. Standby Jimmy. Tacloban City Health Office pinaigting po ang kampanya laban sa cervical cancer. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Pinaigting ng City Health Office Tacloban sa panguna ni Dr. Jean Laika Luis na bawang kampanya laban sa cervical cancer upang mapataas ang kamalayan sa lungsod. Sa target na 40,000 kababaihan sa ilalim sa cervical cancer screening sa Tacloban, 5,000 pa lamang aktual na nasusuri ayon sa City Health Office. Pinapakita ng datos ng bababang bilang mga nagpapasuri dahil ang ilan ay walang sapat na kalaman tungkol sa sakit habang iba naman ay natatakot sumailalim sa screening. Binigyang diin na mahalagang mapalawak pang impormasyon tungkol sa cervical cancer upang mahikayat ang mga kababaihan na magpatingin. Dagdag pa niya ng maagang pagsusuri ay makakatulong upang maiwasan ang komplikasyon, mapataas ang tsansa ng paggaling. Sa kasalukuyan, patuloy ang kampanya ng City Health Office Tacloban upang hikayatin ang publiko samantalahin ang libreng screening services. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, oras natin alas 3:36. Nagsimula na po ang US military na magharang o humarang sa mga pantala ng Iran na lalo daw pong nagpapalala ng tensyon sa rehiyon at nagdudulot ng pangamba sa supply ng langis sa buong mundo. Sa kabila po nito ay may kaunti pa rin daw pong pag-asa sa usapang pangkapayapaan matapos ang patuloy na komunikasyon sa magkabilang panig. Ayon po kay US President Donald Trump, bukas pa rin ang Iran sa negosasyon ngunit iginiit niyang hindi papayagan anumang kasunduan na magbibigay daan sa Iran na magkaroon ng nuclear weapons. Sa ngayon, nananatiling mataas ang tensyon habang nagpapatuloy ang banta ng karagdagang aksyon ng militar mula sa magkabilang panig. Balitang Prompty. Samantala, standby lang Jane. Nagbabala naman po ang Department of Energy na walang katiyakan na magtutuloy-tuloy nga po ang pagbaba ng halaga ng petrolyo sa bansa. Ito po'y bunsod ng walang katiyakang sitwasyon sa Middle East bagaman may ceasefire ay hindi pa rin matiyak kung titigil na nga ba ang digmaan o kahit tumigil man ay mananatili pa rin mataas ang presyo ng petrolyo.
Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, ang ipinatutupad na oil price rollback ngayong linggong ito ay bunsod po ng pansamantalang pagbaba ng global oil prices. Ito anya ay kasunod ng anunsyo na tigil putukan sa pagitan ng US at Israel o US, Israel at Iran para magbigay daan sa pag-uusap. Nagpatupad ng rollback ang oil companies ng tapyas na 20 pesos sa bawat litro ng diesel, 4 pesos sa bawat litro ng gasolina at 8 pesos sa bawat litro ng kerosina. Ayon kay Secretary Garin, maaaring makaapekto na naman ang panibagong pahayag ni US President Donald Trump laban sa Iran. Meron ng babala si Trump na handang pasabugin ng Amerika ang anumang Iran boats na lalapit sa US blockade sa Strait of Hormuz. Balitang Bromby. Samantala, sisimulan na po ng Department of Energy ang pag-order ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy pong pinalalawak ng DOE ang mapagkukunan ng supply ng petrolyo sa gitna po ng global oil crisis. Anya, may darating pang karagdagang 600,000 na bariles ng langis sa mga susunod na linggo. Inaasahan din ang mga susunod pang delivery na magmumula naman sa North Asia o India, gayon din sa Singapore o Oman na may kaparehong dami ng dumating na oil delivery mula Japan noong isang linggo. Tinatayang aabot sa 64 na araw ang oil supply ng bansa, pero nilinaw ng Energy Secretary na hindi kayang i-accommodate ng oil storage ang pang 70 araw hanggang 120 araw. Balitang Bromby. Samantala, balita muna tayo sa Northern Samar. Fisher Folks mula sa bayan ng Palapag, natanggap na daw po ang kanilang fuel subsidy assistance mula sa BIFAR. Ibalita mo yan na RH34 Jane Galit Bantayan. Nakatanggap na ng kanilang fuel subsidy ang ilang Fisher Folks sa lalawigan ng Northern Samar sa gitna ng emergency crisis, ngunit hindi pa lahat ay nabigyan. Sa latest na pamamahagi nito, ang mga tumanggap ng mga Fisher Folks ay mula sa bayan ng Palapag, Northern Samar ng Sikan District ng probinsya. Ayon sa LGU Palapag, mula ito sa BIFAR Fuel Subsidy Program. Ang bawat isang Fisher Folk beneficiary tumanggap ng 3,000 pesos fuel assistance. Suporta ito ng pamahalaan sa kanilang kabuhayan kung saan karamihan ay nakatira sa coastal area. Naroon sa pamamahagi ang LGU Palapag, Provincial Government ng Northern Samar, Department of Agriculture BIFAR at partner agencies. Samantala, kasalukuyan naman na hinihintay pa ng ilang Fisher Folks o mangingisda sa ibang bayan sa lalawigan ang nasabing tulong at inaasahan na matatanggap ito sa lalong madaling panahon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby. Thank you, Jane. Target naman ng pamahalaan na mabigyan din ng ayuda ang mga middle income earner habang nahaharap ang bansa sa global oil crisis. Kabilang sa mga pangunahing ayuda para sa mga middle income earners ay ang pagbibigay po ng fuel discount sa mga pribadong motorista at iba pang benepisyo. Ayon kay Department of Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, pinag-uusapan na ayuda sa middle income earners sa livelihood, industry, food and transport o AFLIP committee kung saan ay chairman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Idiniin ni Undersecretary Adriano na lahat ng ito ay kanilang pinag-uusapan para matulungan daw po ang lahat at hindi lamang ang pinakamahihirap kundi pati na ang middle income group. Balitang Bromby. Samantala, pinalawig pa ng GCash ang zero transfer fees para sa mga Pilipino sa Middle East at kanilang pamilya hanggang sa April 30. Sakop nito ang mga nasa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Israel, Lebanon at Jordan. Ayon sa GCash, walang sisingiling bayad sa bank transfers, pagbili ng load at pagbabayad ng bills, habang ang wave fees
ay ibabalik din sa pamamagitan ng in-app cashback at hindi na kailangan ang registration dahil otomatiko itong papasok sa account matapos na makatanggap ng notification. Libre rin ang transaction fees para sa mga pamilya sa Pilipinas na magpapadala ng pera papunta sa UAE, Saudi Arabia, Qatar at Oman gamit ang GCash International Transfer. Wala ring minimum amount na kinakailangan. Patuloy na minomonitor ng GCash ang sitwasyon sa Middle East para sa posibleng karagdagang extension ng naturang programa. Balitang Prompty. Samantala, pinalaga naman ni Pope Leo XIV ang patutsada ni US President Donald Trump laban sa kanyang pamumuno bilang Santo Papa. Kabilang po sa mga pasaring ni Trump ang pagiging mahina umano ni Pope Leo pagdating sa usapin ng krimen at foreign policy. Dagdag pa ni Trump, hindi siya fan ng Santo Papa at wala dapat na ihingi ng tawad sa mga binitawan niyang pahayag. Sagot ni Pope Leo, wala siyang panahon para makipagdebate at nakatuon lamang sila sa pakikipagdialogo para sa ikapapayapa ng tensyon sa gitnang silangan. Ginawa po ng Supreme Pontiff ang pahayag sa kanyang pagbisita sa mga bansa sa Africa para tugunan ang mga kinakailangan ng mga kasamahang Katoliko at iba pang residente. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo dyan naman sa Davao. Yun daw pong isang mekaniko na tiklo na huli matapos makuhanan ng 3 illegal na baril sa Davao City. Ibalita mo yan, Jun Soter ng Action Radio, Davao. Hawak ng kapulisan ng isang lalaking nahuli sa iligal na pag-iingat ng baril sa Barangay Binugaw, Davao City, gabi ng Abril 13, 2026. Kinilala ang suspect na isang mekaniko na si alias Chow Chow, 27 anyos, na inaresto sa isagawang joint operation ng iba't ibang unit ng kapulisan bandang alas 9:12 ng gabi. Sa pinakahuling report, 3 baril ang nakumpiska mula sa suspect, kabilang 2 kalibre 45 na armas at isang 38 kalibre revolver, bukod pa sa mga magazine, buy-bus money at isang motosiklo na pinaniwala ang ginagamit sa aktibidad. Kasalukuyan na sa kustodiya ng kapulisan ng suspect at naharap sa kaso paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pang sangkot sa illegal na aktibidad ng suspect. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Jun Soter. At sa ating mga provincial reporters, pinalawig ng pamahalaan ng deadline sa paghahain ng 2025 annual income tax returns hanggang sa May 15. Layo nito na matulungan ng mga taxpayers sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inilipat ang deadline mula April 15 upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga Pilipino na maayos daw po na makapaghain ng kanilang buwis ng walang multa. Ayon sa Pangulo, layunin po ng hakbang na gawing mas madali ang pagbabayad ng buwis, lalo na sa panahon na ramdam ang pagtaas ng presyo ng langis. Maaaring magsumiti po ng kanilang income tax returns ang mga taxpayer sa pamamagitan ng mga online platform ng Bureau of Internal Revenue o BIR o sa mga authorized agent banks. Tiniyak naman ng pamahalaan na patuloy itong maghahanap ng paraan upang mabawasan ang pasanin ng publiko sa gitna ng umiiral na hamon sa ekonomiya. Balitang Prompty. Samantala, nagbabala naman po ang Philippine National Police sa lumalalang banta ng tinatawag na nihilistic violent extremist o NVE na umano'y nanghihikayat ng mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng online games at social media. Sa pagdinig ng Senado, ibinunyag ni Colonel Romeo Desiderio ng PNP Anti-Cybercrime Group na karamihan po sa mga recruiter ay mula sa ibang bansa at ginagamit po ang mga platform tulad ng Roblox at ang Facebook upang maimpluwensyahan ng mga minor de edad. Ayon kay Desiderio, tinuturuan umano ang mga bata
na magsagawa po ng karahasan o ito po yung tinatawag na terrorist grooming. Kabilang po ang mass school shooting sa batay sa ideolohiya na walang halaga ang buhay at walang halaga ang lipunan. Sa parehong pagdinig na pinamumunuan po ni Senador Risa Hontiveros, ibinahagi rin na may na-rescue yung grupo po ng high school student noong January 13 na umano'y nagpaplanong umatake sa kanilang paaralan noong February 16. Batay sa investigasyon na pagalamang tinalakay po ng mga estudyanteng ito ang paggamit ng fire extinguisher bilang blinding effect, pati na po ang improvised explosive devices at Molotov cocktails. Nabatid din na nagtanong-tanong na din pala itong mga nailigtas na kabataan na ito sa isang firing range at plano po yata nitong mga ito na magsanay sa pagbaril. Patuloy naman ang paalala ng pulisya sa mga magulang at paaralan na bantayan ang online activities ng kabataan upang maiwasan ang ganitong uri ng radicalization. Balitang Prompty. Kaya po yung inyong mga anak, lagi hong titingnan kahit pa sabihin na sila'y naglalaro lang. Hindi ho natin alam kung ano yung mga pinaglalaruan nila sa social media o kaya sa mga online. Tingnan nyo at hanggat maaari alamin nyo kung ano po yung nilalaman ng larong yan. At pinaka-importante po sa lahat ay ang komunikasyon sa inyong mga apo o anak. Oras natin, alas 3:49, naghain naman po ng petition for mandamo sa Korte Suprema ang grupong United People's Initiative laban sa Office of the Executive Secretary at iba pang opisyal ng Malacanang. Iginit po ng grupo ang nakasaad sa saligang batas na dapat ay ipalam sa publiko ang estado ng kalusugan po ng Pangulo. Anya, may mga serious public concern umano kaugnay sa kalagayan ng Pangulo, kaya't nananawagan sila ng mas malinaw at regular na impormasyon mula sa pamahalaan. Binigyan din nila na nakasalalay ang tiwala ng publiko sa katiyakan na ang mga desisyon ng pamahalaan ay direktang nagmumula sa Pangulo at hindi sa ibang individual o grupo. Balitang Prompty. Samantala, natunto naman po ng otoridad ang pinagmumulan daw po ng kumakalat na fake news kaugnay ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, nananatili pa rin itong confidential habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Ayon kay Information and Communication Secretary Henry Aguda, nagsagawa sila ng investigasyon kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at naisumiti na nila ang mga natuklasan sa Philippine National Police at sa Department of Justice para sa pagsasampa ng kaso. Binigyan din ni Aguda na hindi ligtas sa pananagutan ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa online kahit paburahin ang kanilang post. Ang sabi pa po ng PNP Anti-Cybercrime Group at ni Secretary Aguda, kahit daw po yan ay burahin o tanggalin po doon sa mismong page nung nag-post yan po ay kayang ma-monitor, kayang itrack at kayang malaman kung kanino nang galing kahit burado na. Kasabay po nito pinaalalahanan po ng DICT ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon online, lalo na sa gitna ng pagdami po ng maling balita, hindi lamang tungkol sa kalusugan ng Pangulo kundi pati na rin sa ibang issue tulad na lamang ng krisis sa langis. Balitang Prompty. Ang ating pong oras, 8 minuto na lang at mag-aalas 4 na. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa. Muli oras, 8 minuto bago mag-alas 4. Balitang Prompty. Muli, isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty at kumusta na po kayong lahat?
Doon sa ating mga kababayan na papasok, agahan po ha, lalo na dito sa Metro Manila, agahan ng pagpasok, hindi pa natin alam kung makakaparalisa ba o hindi. Ang tigil pasada na magsisimula po ngayong araw, 2 grupo lamang po yung kasama dyan. Ang manibela at ang piston. Pero may mga miyembro po yan at possible po ay mga hindi mamamasada po talaga ngayon. Bukod pa po dun sa kung sakaling sila po ay magsasagawa ng mga demonstrasyon, makaka-add pa po yan sa traffic. Bagamat alam natin nitong mga nakalipas na araw, ang report ho ng Metropolitan Manila Development Authority ay medyo nabawasan ho ang traffic dahil kumonti po ang mga sasakyan na namamasada dahil nga po sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo. Although kahapon ho nagkaroon na ng tapyasan sa presyo ng langis. Hindi man sapat pero kahit papaano pagpasalamat ho natin dahil hindi tumaas ngayong linggo ito ang presyo ng langis at katulad po ng lagi kong pinapaalala, ipanalangin pa natin na magpatuloy pa ang pagbaba ng presyo ng langis. Yan ay mangyayari kung matutuloy na magkasundo na po talaga ang Iran at US, pero sa nangyayari ho ngayon dahil po sinimula na po ng US ang blockade o pagharang po sa mga port, wala, medyo mainit pa ho ang tensyon. Although sabi ho ni US President Trump, pwede pa rin daw po silang mag-usap dahil bukas pa rin daw po ang Iran sa pakikipagnegosasyon. Pero matigas ho si Trump na hindi ibibigay ang kagustuhan ng Iran. Harinawat magkasundo sana nang tuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. In fact, kahapon po medyo nakabawi ulit yung piso natin kontra sa dolyar. Ang palitan ho kahapon nagtapos o nagsara po sa 59 pesos and 87 centavos kada US dollar. Mas okay ho ito kumpara dun sa naitala po noong April 13 na 60 pesos and 13 centavos sa kada dolyar. Yan po meron din sinasabi pagdating sa presyohan ng langis dito po sa atin dito sa Pilipinas. Kaya antabayan na natin sa mga susunod na araw. Sa iba pa po nating mga balita, o kahapon ho, nagpatuloy po ang hearing. Wala hong natanggap o walang lumabas po na TRO o Temporary Restraining Order dun sa kaugnay po nung naging apela o petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ipahinto yung impeachment hearing dyan po sa Kamara o sa Kongreso. At tulad po ng inaasahan, si Ramil Madriaga na sinasabi hong maraming nalalaman tungkol sa mag-amang Duterte ay humarap po sa pagdinig at may mga isiniwalat, may mga pinatunayan siya doon sa kanyang affidavit. Ang kampo po ng Vice Presidente, no show. Pero hinihikayat po siya na dumalo upang ipagtanggol o kaya ipaliwanag ho ang kanyang panig. Dahil hanggat hindi po siya nagbibigay ng kanyang mga paliwanag o kanyang panig dito sa isyong ito, para na rin pong nawe-waive yung kanyang karapatan. At kumbaga mas mapapakinggan ho itong si Madriaga. Ang magiging basihan ho ng Kamara o ng House Committee on Justice ay iyang hearing na yan kung sila po'y magdedesisyon na yan ay iakyat sa plenaryo o diretso na po dyan sa sa Senado yung impeachment. Meron pa pong gagawing impeachment hearing sa susunod na April 22 o next week. Marami na ang nagtatalo tungkol dyan. Hanggang dito sa social media natin. Good morning ho sa inyong lahat. At ulit yung ating mga kabataan, bantayan nyo ho at tingnan yung mga ginagawa. Baka ho sakali. Total minsan na yung na-review ng DICC ba? DICT ba yung nag-review dyan?
yung Roblox. May napagkasundoon na ho dyan yung Roblox at saka yung ahensya po ng pamahalaan natin na maghihigpit po sila. Sana nga ho, sa mga susunod na araw makita po natin ang resulta na mas naglagay ng ngipin ang Roblox sa pagpapatupad o sa pag-ooperate ng kanilang game dito po sa Pilipinas, kasi hindi po talaga maganda kung meron pong impluwensya ang mga bata na hindi naiintindihan kung minsan ng mga magulang, kasi ang alam ng mga magulang yan ay game lamang. Bago tayo magtapos yung mga pagbati po natin, bukas na lang po tayo magkaroon ng iba pang mga talakayan. Bentong isang magandang umaga, Virgilio Sakdalan, kay Banong, good morning. Ganon din kay kay Cors Navarro Galindez. Si Virgilio Sakdalan kanina pa sabi niya bakit ganun? Ang Kamara hindi nag-iimbestiga pagdating sa mga flood control. Tanging impeachment lang kanila pong iniimbestigahan. Evan lang, isang magandang umaga po. At kay Sir Filemon Mamuwad, good morning. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga. Happy viewing, happy listening. Kay Marlon Exentreve. Tama ba? Ganon din kay Nestor Karandang, isang magandang umaga mula sa Las Vegas. At kay Miss Mercy na kanyang may bahay. Sila po'y nakatutok dito kahit sila po ay nasa Las Vegas. Pagbati pa rin na isang magandang umaga kay Ma'am Becky Tizuka, kay Ma'am Ivy Gutierrez, Norman Susada mula sa San Luis, Aurora, Arnold Reyes, isang magandang umaga rin po sa inyo. At binabati rin po natin si Maridel Makaya Furukawa, Mauro June Aspiliaga, si Tessie Pindon ng Santa Maria Laguna, good morning. Uy, dun sa mga tatanggap po ng subsidy, fuel subsidy dyan sa may Santa Maria, Bulacan, pinost na ho kung sino po yung batch 1. Tingnan nyo na lang po doon sa page ni Congressman Salvador Cador Plito. Randy Martinez, isang magandang umaga po sa inyo. At kay Berto Pugo, sabi niya, let there be peace on earth. Pag-greet po kay Eleanor Castelo at kay Julieta Rilyorta ng Tondo, Maynila. Sa lahat po ng mga hindi ko nabati, nako, bawi ako bukas. Pero in the meantime, tayo po'y magpaalam na. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumali sa ating diskusyon, sa ating balitaan, tumutok. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson, at ito po ang Balitang Promdi. Susunod na si Kung Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Oras po natin, eksakto en punto 4:00. Good morning and happy Wednesday.